beloved Boss Mike Cervera. Grabe, no, mga kababayan. Kagabi, mga kababayan, hindi ako makatulog. Oo, ha? Marichu Yulo, ha? Rosa, Brenda. Hindi ako makatulog. Dani Mangaya. Bakit? Ha? Bayan na, bayan ni Tobias, oh. Bayan ni Tobias. Alam nyo, Ernie de San Martino, napanood ko, mga kababayan, yung sandamakmak na basura. Benji Uy. Naiisip ko, mga kababayan, grabe yung kawalang disiplina ng mga karamihan, ng mga ilan. Ng marami, sabihin na nating marami. Wala silang disiplina, mga kababayan, sa pagtatapon ng basura. Kami ho, hindi naman ho sa pagmamalaki. Kami ho, meron ho kaming 3 lalagyan sa harapan ng bahay. 3 kulay berde na malalaking basurahan. Hiwalay-hiwalay ho yan. Sa mga nabubulok, katulad ni Sara Duterte, doon ang kalalagyan. Sa mga hindi nabubulok, plastic yan. Mga bote, ganun, Oo. At sa mga pwede pang magamit. Hiwa-hiwalay po eh. Responsable po kami sa pagtatapon ng basura. Kaya nakakalungkot, mga kababayan, na tayong mga matitinong mga Pilipino ay nadadamay sa kawalangyaan netong mga ilang mga kababayan natin na mga dugyot. Dugyot mga kababayan Di po ba? Napakadugyot. Biruin ninyo, ay ang tapunan kanal. Ang tapunan estero. Ang tapunan kung saan-saan na lang. Mga kababayan ang lalaki ho ng mga basura na santambak ngayon eto, ako naniniwala karamihan sa mga dugyot at mga nagtatapon ng basura sa mga estero, sa mga ilog, sa mga kanal, mga kababayan. Mga DDS yan. Ako naniniwala mga DDS karamihan dyan. Tapos itong mga putang inan to, kapag ka binaha, mga kababayan, kapag ka binaha, kapag ka sila natangay ang kanilang mga bahay, karamihan dyan mga squatting. Yung mga ang bahay nasa gedli-gedli ng mga estero, ng mga ilog, Yan, yung mga nagsisiksikan dyan. Para bang kasalanan pa ni Pangulong Bongbong, Kasalanan pa ng gobyerno, mga kababayan, hayop. Di ba? Ngayon, yung sandamakmak na basura na yan. Siguro, itong mga pukilang inang mga mayor, tangina nyo. Sa totoo lang, itong mga namamahala, unahin na natin, barangay kapitan, mga putang ina nyo. Mga mayor, yan, yung mga mayor ninyo. Alam nyo, sa totoo lang, yan ang mga kanilang mga constituent, mga kapitan nila, mga mayor nila. Yan. Yang 3 na yan. Yung congressman nila, mambabatas yun pero isama na natin, pati yung congressman nila. Dito sa kamay nilaan, mga putang ina nyong lahat. Anong ginagawa nyong trabaho sa inyong mga nasasakupan? Bakit hinahayaan ninyo ng inyong mga kababayan, inyong mga nasasakupang mga kababayan ninyo ay hindi nyo madisiplina? Tama, mga kababayan?
Hindi sila nagtatrabaho, mga kababayan eh. Oo, kung ako mayor, mga kababayan, ay nako, hindi mangyayari yan. Oo, ipapakita natin kung gaano kalinis yung ating lugar. Bakit? Yun ang tama. Kung makikita ninyo, ang problema, eto mga kababayan, yung mga burara, yung mga putang inang mga DDS na mga bangag, na katulad ni Sarang Bangag na mga burara, yan pa makikita nyo sa social media na kapag nakita nila yung ibang bansa tulad ng Japan, napakalinis dyan, tulad ng Japan, nakikita nyo yung mga DDS, sana all. Ang ganda-ganda ng mga ng mga kanal ng mga taga-Japan. Oo, sana all. Gaganong-ganon ng mga putang ina eh, 'di ba, mga kababayan? Sana all sila na sana all doon sa mga nakikita nilang maganda sa social media. Pero dito sa sarili nilang bansa, putang ina. Basura nila, tapon sa estero, hagis, flying saucer dito, flying saucer doon, pati ebak nila. Diba? Uupo, isusupot ang ebak. Gaganon. Gaganon na lang. Diba mga kababayan? Kababuyan. Paano tayo magiging mala-Japan? Kung sa sarili nyo nga, hindi nyo madisiplina yan. Diba? Paano ko nasabi kanyo na karamihan dyan DDS. Nakita nyo naman yung mga vlogger nila, nananalamin sa kanila Biruin mo, hangaan nila yung mga hindi naliligo, ang iitim ng mga gilagid, ang iitim ng mga sulok-sulok ng katawan tulad ng leeg, ang iitim ng mga kele-kele. Di ba mga kababayan ko, ang dudugyot sa katawan, hindi mga naliligo. Di ba? Na para bang pwede mo nang, sabi nga ng mga lolo't lola natin yung mga libag nila pwede mo nang pagtaniman ng kamote. Di ba mga kababayan, Tama! Yan ang problema mga kababayan ko. Ewan ko bakit bakit mga kababayan etong mga ito sila pa yung may ganang magreklamo. Di ba yan ang sinasabi ko. Sabi ni, hindi malinis ang Tokyo. Grabe ka doon, hindi ka basta-basta pwedeng magtapon, Charlie Whiskey. Ano ka ba? Ay, nako. Di ba? Siyang tunay. George Tapia. Puro, Kuya Maki, puro, na. Puro kabkab, Teo Kininada. Mga mga hasindero ang putang ina Biruin mo, buong katawan nila. Lupa. Ano ka, vibes, Yaan, mga kababayan. Nako. Eto pa ngayon, mga kababayan, ngayon pinag-uusap-usapan ng mga bangag vlogger at etong kampo ni Bangag na Sara, mga kababayan, na bakit daw may impeach na may demanda pa. Para bang sinasabi ni Sara Duterte, masyado niya na akong pinanggigigilan. Dapat nga sa'yo, ibitay na dyan sa harapan ni Andres Bonifaciong hayop kang bangag ka Di ba mga kababayan? Ay kulang pa nga yan na ikaw ay ini-impeach, ikaw ay kinakasuhan, dapat nga bitayin na si Sarang Bangag Diyan sa harapan ni Andres Bonifacio sa monumento. Ipakikiusap natin kaya Along Malapitan. Di ba mga kababayan?
ibalik mo kasi yung perang ninakaw mo. Bruhil. Oh. Sabihin mo, Joey USA, bangag na Sara, gano'n. Ay, lako, ewan ko. Oo, hindi lang patiwarik, isang palang, oo. Ibubuka natin ng gano'n, no? Nakaganon, ano, hindi dalawang kamay. Yung dalawang pa, ibubuka natin gano'n, nakasabit. Oo. Diba, mga kababayan ko? Ewan ko na lang. Ito na, mag-umpisa na tayo, mga kababayan ko. Mahaba na itong ating adlib dito. Nako, mga kababayan, ito na. Dinimanda na ho si Sara Duterte. Kinasuhan na ho si Sara Duterte, Bunny Boy. Threats laban kay Vice President Sara Duterte ang isinampa sa korte ng Department of Justice. Kaugnay po yan sa mga banta umano sa buhay ng Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Giit ng DOJ, iba ang pagpapanagot sa impeachment trial sa kaso sa korte. Yan. Ngayon, sinagot na mga kababayan yung katanungan ng mga putang inang mga bangag na mga kampo ni Sarang Bangag. Magkaiba yung pagpapanagot sa korte sa kinakaharap mong impeachment trial. Magkakaiba yan. Para bang ganito mga kababayan kinasuhan ka sa RTC. Di ba? May kaso ka sa RTC. Kinasuhan ka rin sa MTC. Magkaiba yan. Iba yung civil case at criminal case. Sasabihin, bakit kinasuhan na ako dito sa RTC, kinakasuhan pa ako sa MTC? Tanga! Tatanga-tanga talaga itong mga kampo ng mga bangag na kampo ni Sara. Alam nyo na ngayon na magkaiba yun. Ayan sinagot na. Ano ulit? Ang pagpapanagot sa impeachment at dating House Speaker. Giit ng DOJ, iba ang pagpapanagot sa impeachment trial sa kaso sa korte. Yan, magkaiba mga kababayan Bangag kasi, Rolly Viñas, kaya hindi nila alam no? Ka-vibes. At nakatutok si Ian Cruz. Ayan. Kasi may kinausap na ako na tao. Kita niyo yung bangag na bangag mga kababayan yung itsura, Ayan tignan niyo mga kababayan yung mata. Batak na batak. Batak na batak si Sara dito, Kita niyo bangag na bangag. Tangin lang yan. Tao pa ko ayan Ilang gramo kaya tinira na ito? Tignan niyo yung itsura mga kababayan. Ayan ang bangag. Bangag na bangag mga kababayan. Mukhang isang bulto yata yung tinira na ito. Tignan niyo yung itsura mga kababayan. Yung mata, Hay na hay mga kababayan. Hay na hay. Oliver Capagal, mga kababayan, tignan niyo yung itsura na yun. Naritoke pa ng marami yan. Nung nakita ko yung litrato ni Sara nung bata, mga kababayan ko, Diyos ko po. Mukha pa lang kabayong bangag. Langko. Ayan, tignan niyo yung bangag yan. Sinabi ko sa kanya, pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. Langko. No joke daw. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Kita nyo? Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Alam nyo mga kababayan, ang problema rin dito sa mga vlogger nila, hindi sila nabibriefing sa mga tinatanong sa kay Sara, ang baliw, bangag. Alam na nga nilang bobo, tanga, bukod sa bangag, etong si Sara, tanong sila ng tanong ng mahirap sagutin. Nakita nyo mga kababayan? Nakita nyo mga kababayan? Si Sara Duterte ang nagpapahamak yung mga vlogger tatanga-tanga nakuha nyo mga kababayan ko? Nako, ewan ko.
Dapat kasi, yan, sila Alvin, yung bako-bako, yung mukhang bakulaw na bakla, na ang ginagawa mga kababayan nang huhutot ng mga pera sa OFW. Nako, pagka merong mga sumusuporta kay Pangulo na ganyan, sabihin nyo sa akin, didemanda natin yung mga yan. Number 1 na kautusan mga kababayan, huwag manghuhut-hut sa mga OFW. Huwag manghihingi sa mga OFW. Yung mga pinipm kayo, yung mga magdadrama, yung mga kung ano-ano na, ang mga alibay, mga dahilan, magpapaawa. Kesyo may sakit yung anak, may sakit yung nanay, may sakit yung ate, may sakit yung asawa. Sukdulan, pati kabit nila, hinihingi ng tulong sa inyo. Mga kababayan, hindi uubra sa atin yun. At kayo, wag naman kayo magpapauto, mga kababayan ko. Maliban, kung kayo ay nagkukusa na nagbibigay, hindi natin mapipigilan yan. Di ba? Pero yung kayo ay tatawagan, i-message, manghihingi, ay hindi po. Hindi natin kukonsintihin yan mga yan. Kailanman hindi natin kukonsintihin yan. Di po ba, mga kababayan? Tanga? Naku, uto-uto ang mga OFW DDS. Kaya nga tignan nyo, nagsisiksikan yung mga yun Kaya nga sila nagsisiksikan sabi ko nga, kung kayo ay mga baguhan na mga vlogger na gustong sumikat, at kumita agad, mag-DDS kayo. Bakit? Ganun sila katangat kabobo bakit? Kahit bobo, hindi marunong bumasa, hindi marunong sumulat, hinahangaan nila Kung hindi ba naman sila bobot tanga, di ba, mga kababayan? Kung hindi ba naman sila bobot tanga, yung mga hindi marunong bumasa, sumulat, yung umunawa pa kaya? Paano naman yun? Kaya sabi ko sa inyo, yun, gamitin nyo yung mga DDS, mga bobot tanga yan Mga bangag mga kababayan. Saan ka nakakita ng gano'n na ang paniniwalaan mo yung mas bobo pa sa'yo. Hindi ba dapat tayo humanga sa mas matalino sa atin? Ganon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, karamihan ng mga matatalino ang tingin sa mga DDS, bubu. Diba? Ayun, nag-viral na naman yung reels ko. Totoo naman Napansin ko lang di ba? Napansin ko lang karamihan talaga ng mga matatalino, tingin sa mga DDS, mga bobo. Ewan ko ba? Sarah, isa pa to. Eto na yung bangag na vice presidente nyo. And then he said yes. Ang mga katagang ito ng pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, unang ginang at dating House Speaker sa isang online press briefing noong November 2024. Tuluyan ng kinasuhan ng Department of Justice ang bise. Sa inilabas sa pahayag ng kagawaran, sinabi nitong 1:30 ng hapon kanina nang maghain sila ng kasong 3 counts ng grave threats sa Office of the Clerk of Court ng Quezon City Regional Trial Court. Matatanda ang inimbestigahan ng National Bureau of Investigation ang pahayag ng bise ukol sa nasabing pahayag at inirekomenda ang paghahain ng reklamo noong February 2025. This is the same matter referred to by the NBI to the DOJ, which is currently one of the subject of the current ongoing impeachment proceedings against the Vice President. Okay, so after preliminary investigation, ang nangyari po is nakita po ng ating mga prosecutors is that there was prima facie evidence with reasonable certainty of conviction to indict the Vice President for the crime of grave threats
again, by means of the cyberspace, so Cybercrime Prevention Act. Kabilang sa inirekomenda noon ng NBI Tingnan yung mga kababayan yung mukha, oh. Oh, ayan, titigan yung putang inang bangag na yan, oh. Bukol-bukol ho yung mukha, oh. Oh. Alam nyo, ang mukha ni Sarah, pag nilapitan nyo yan, bako-bako. Bukol-bukol, mga kababayan. Kaka-droga siguro. Oh, sobrang kakadroga. Oh. Kakadroga, kakasaksak ng droga sa mukha. Grabe, no, mga kababayan, ano. Tingnan nyo, kabangagan, no. Itsura, mga kababayan, minamanas na. ang pagsisampa ng tapos nagpapayat. Nagpapayat, mga kababayan, para naman daw, lagi daw natin nakikita kasi mga kababayan na ang lapad ng mukha, di ba? Ang laki ng ulo, ang liit ng utak. Laging nagba-viral yung mga ganun natin. Ayan, nagpapayat. Nagpapayat, mga kababayan. Ngayon, nakita natin sa simbahan, naglalakad. Naka-dress. Itong bangag na to, naka-dress. Puta, pag naglakad, mga kababayan, daig pa yung security guard. Daig na daig, mga kababayan, kung maglakad. Kamukha ni Dennis Padilla, yung muka. Sige, tuloy. Kasong inciting to sedition, pero hindi ito tinuloy ng DOJ. Just to clarify, it was dismissed for the sole reason that the panel of prosecutors did not find prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Ayon sa DOJ, nasa hukuman na ang bola ng paggulong ng kaso laban sa vice-presidente. Paano ngayon pag lumabas ang warrant nito, mga kababayan? Kinasuhan siya magkakaroon ng warrant yan, mga kababayan. Magpapiano yan si Sarah. Gaganong-ganon, no? Ngining. Aantayin natin yung paghuhurumintado nung mga taga-suporta nila. Yung mga vlogger nilang mga hasyendero at saka hasyendera. Ay, bakit hasyendero-hasyendera? Nanggigitata sa libag Pwede na kayong magtanim ng kamote sa katawan nila. Baka nga tumubo na rin pati sa luyot sa kili-kili nila. Since it's grave threats, tapos may cybercrime element doon, aggravated siya. Okay, let's not discuss the penalty for now because anything could happen in the course of the proceedings. Okay, so makita naman po sa revised penal code ano ang penalty of grave threats and if it's aggravated. May recommended bail ito na 120,000 pesos sa kada count. Sa isang pahayag, sinabi ni Attorney Paul Lawrence Lim, abogado ng bise, na inaasahan na nila ito kaya pinaghandaan na nila ito. Pagdiin niya, sa ilalim ng ating batas, ipinapalagay na inosente ang bise at kumpiyansa silang ang kaso laban sa kanya ay maibabasura. Dagdag ni Lim, ang isang nakaupong ipanalo nyo. Madali lang sabihin na mababasura, gano'n Diba? Juanito Salazar, Ronnie De Guzman. Mang Tony, madali lang sabihin yun panalo nyo muna. Hindi yung mauuna yung salita nyo kapag kayo natalo, sasabihin nyo, pinuliti ka. Yan ang problema sa kampo ni Sara Maria Inoue, Arnold Sapno, Perpetua Peralta. Laging ang taguan nila, pinupolitika daw si Sara. Pasok-pasok ka sa ng politika, di talagang may politika. Bangag na Sara na to Papasok-pasok kayo sa politika. Tapos sasabihin nyo, pinupolitika ako, bobo! Kapag ka pumasok kayo sa politika, lahat yan, banat, papuri, puro sa politika. Tatanga kasi, mga kababayan, Mary Jane de Vera. Paano? Gusto lang nilang, Ate Evangeline Camilosa and family.
Gusto lang nilang gaguhin at bobohin yung mga kababayan nating mga bobo na talaga. Alam na nilang bobo, inaabuso pa ang mga putang ina. Saan ka naman nakakita niyan? Eto, mga kababayan, tanong ko sa inyo. Saan kayo nakakita? Pumasok kayo, tumakbo kayong kahit na anong posisyon sa gobyerno. Kagawad ka man, kapitan ka man, konsehal ka man, vice mayor, mayor, congressman, governor, vice governor. Di ba mga kababayan? Basta pumasok ka na sa politika, lahat yan, papuri at mga batikos ay patungkol sa politika, kung di ka ba naman tatanga-tanga? Asahan mo na yun. Na kapag pumasok ka sa politika, yayariin ako dahil sa politika. Popolitikahin ako. Kasi politiko ka. Bangag nga ni. Impeachable officer, ang vice-presidente ay hindi maaaring maipagharap ng kaso sa isang sakdal na pinatutungkulan din ng impeachment case. Ay sabihin nyo sa korte yan. Hindi dito sa social media. Ito ang problema pa sa kanila Tara Bruce, Ito ang problema sa kanila. Sa social media, nag-i-explika. Sa social media, naglilitis. Pero pagdating sa korte, si Sara ayaw niyang humarap. Nakuha nyo? Panay ang paliwanag, panay ang pabida-bida sa social media, pabida-bida sa media. Pero sa totoong buhay, kapag ka nandyan na, tulad yan, impeachment trial niya. Ano sabi niya? Bloodbath daw ang gusto niya. Bloodbath sa imong lubot. Diba? PMA, si Reza Force. Bloodbath sa imong lubot. Diba? Sabi nga dyan, pati kabit, makakalkal. Kuya Maki thank you, hindi ko yan hinihingi kusang loob nyo yan Token na yun Bakanto no, ising-singer yun to Totoo mga kababayan. Tingnan nyo. Sabi niya, bloodbath, pabida-bidang putang ina. May panggigigil pa bangag na bangag Dennis Abril, nung nandyan na ho ang impeachment trial, hindi nyo ho makita yung putang inang bangag na Sara Duterte na yan Diba? Yan ang mga totoong bangag. Ang totoong bangag, ang pamilya ng Duterte. Mula sa lahat ng anak ni Duterte mula kay Pulong hanggang kay Kitty, bangag Diba mga kababayan ko? Abay, pati ho pagsusungap, pati ho pagbabatak. Sino social media nila? Bakit? Feeling nila untouchable sila. Di sila pwedeng magalaw marami na silang nanakaw Marami na silang gagamitin panglaban sa kaso. Kaya malalakas ang loob. Wala na silang pakialam. Kaya pati yung pagbabatak-batak nila, pag susungap-sungap nila, social media na. Di ba? Ganon sila mga kababayan. Matitindi. Kaya lahat anya ng legal na remedyo ay gagawin ng kampo ng bise. Nakasalang bilang Article 4 sa Articles of Impeachment ang grave threats laban sa bise dahil sa pagbabanta sa Pangulo, unang ginang at dating House Speaker. Naniniwala ang DOJ, magkaiba ang impeachment at ang kaso sa Regional Trial Court. Alam po natin na impeachment proceeding is under the domain naman ng legislature right now. The Senate and the senators being senator judges. But procedurally speaking, the conduct of the criminal case in RTCQC should not be affected by the ongoing impeachment proceeding, and that applies vice versa to the ongoing impeachment trial. Magkaiba yun, mga kababayan. Pwede yun na i-apply. Yung habang nililitis ka sa impeachment at lilitisin ka rin sa korte. Wala kang immunity pala
Si Sara pala walang immunity. Ang Vice President walang immunity. Bang klase, mga kababayan ko, no? Sa reply ng depensa sa articles of impeachment bago ang simula ng paglilitis, iginiit nilang ginamit lamang ng bise ang free speech upang kontrahin ang mga pulisya, ginagawa at pagmamalabis umano ng kasalukuyang administrasyon. Ay, wala. Anong ginamit? Ay, hindi. Pwede mo bang gamitin yung pagbabanta? Gagamitin ko. Free speech ba to? Kunyari lang, liliwanagin natin, baka puputol-putulin na naman ng mga poke ng inang mga libag vlogger ito. Halimbawa, kung sabihin ko, mga kababayan na, etong si Sara, pag nakita ko to, kakadyutin ko ng patuwad. Ganon. Kunyari lang, Diba? Patatagilidin ko. Lalamasin ko ang kanyang mga suso. Ganon. Hindi na ho yun. Hindi na ho yun na parte ng kalayaan na pamamahayag. Hindi na ho. Kabastusan na yun eh. Di ba? Kabastusan na yun. Yung mga ganon. Ewan ko, mga kababayan ko. Hindi pwede. Di ba? Yeah. Diba? So, yung sinasabi ng mga abogado niya na parte ng malayang pamamahayag yung kanyang babanta kay Pangulong Bongbong Marcos sa ating mahal na First Lady at sa ninong ng lahat, Martin Romualdez. Teka muna. Hindi na yun parte ng kalayaan natin sa pagpapahayag. Yun ay krimen na yun, pagbabanta na sa buhay. Kaya kung yung hinalimbawa ko, na halimbawa pag nakita ko si Sara, kakadyutin ko to ng una-ulo. Isusubo ko yung burat ko. Sa malaking bunganga niya, ganun. Kabastusan na ho yun. Hindi ho tama, mga kababayan. Hindi na tama yun. Sasampal-sampalin ko. Ng batuta ko. Yung ilong ni Sara na pinaritoke niya. Ganon. Diba? Hindi na ho tama yun, mga kababayan. Hindi na ho dapat ginagamit dito yun. Diba? Sobrang kabastusan ho yun. Diba? Kaya nga mga kababayan, kayo mag-aano kayo mag-iingat kayo. Tulad niyan, alam nyo, mga babae talaga, laging narereklamo yan. Paskachi. Narereklamo, cherry bacho, yung kayong mga babae. Sasabihin nyo, yung mga lalaki, yung mga nambababae. Mga kababayan eto, tingnan nyo, talagang eto, yan, sila Sara Duterte, di ba? Mga kababayan? Our beloved Boss Mike, Cervera.